Attorney Enzo, mag-ingat ka. Tinapik ni Attorney Enzo si Mima ngayon. Sige, tingnan natin. Itong pagpatay kay Mima Alicia Lipata. Kanina pa ito kumakalat sa social media. Marami nang nagme-message sa akin. Kasi syempre vlogger yan si Mima Alicia. Vlogger din tayo. Nagtatanong sa atin kung ano bang alam ko dyan sa anong comment ko, anong reaction ko. Kanina nag-live kami ni Dos Compañeros, Attorney Howie Calleja. Maraming nag-comment habang naka-live kami, gustong yun ang pag-usapan namin. Ay syempre, hindi naman yun ang topic namin kanina ni Attorney Howie. Kaya hindi namin masagot yung mga tanong ninyo kanina habang nag-live ako. Tapos nag-live na naman ako tungkol kay Robin Padilla. Mayroon na namang mga reactions. Ang gusto nila, anong reaction ko sa pagkamatay kay Mima Alicia. O yun. Kaya sabi ko, hindi, magla-live ako ng separate tungkol dyan. Separate na topic. Alam nyo naman ako, ganun ako pag nagdi-discuss. Gusto ko, kung ano yung topic ko, yun lang yung i-discuss ko. Ayaw kong haluan ng iba. Ayan ha. Ayan, si Kabunyog Jessica Espega, si Kabunyog Eduardo, attorney, anong masasabi mo dun sa nangyari kay dun daw sa pro-admin na vlogger na si Mima Alicia? Ito na, sige, topic na natin to. Hi, Kabunyog Cecilio Bayron. Felipe Gorospe, kumusta po kayo dyan sa Italy? Kay Joe Marie Barlaan, shout out din kay Joe. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, itong topic natin ngayon, unang-una, sino ba si Mima Alicia? Sa mga hindi nakakakilala, mga kabunyog, ito, may post si Patrick Aquino. Sabi ni Patrick Aquino kanina, post niya ito, sabi ni Patrick Aquino, shocking news, loyalist and pro-admin vlogger Mima Alicia at live-in partner nito pinagbabaril umano sa kanilang tinutuluyang apartment. So yan yung post ni Patrick Aquino. So sino si Mima Alicia? Siya ay kilalang loyalist na vlogger. Ang ibig sabihin pro Marcos. Pro admin yan. Pero dating dating DDS yan nung mga panahon DDS yan na vlogger. Really? Pero sa panahon ni PBBM, pro BBM yan. Napaka-aktibo niyan na talagang pinagtatanggol niya ang administrasyon. Hindi siya nagtatago kung ano talaga yung political standpoint niya. Talagang loyalista na vlogger. May grupo sila ng mga pro-BBM vloggers, nagmi-meeting sila, may mga sila, sama siya doon sa mga pro-BBM vloggers talaga. Kaya, siyempre, kapag may mga issue laban kay Pangulong Marcos sa administrasyon, talagang matindi yan magtanggol si Mima Alicia. Talagang pag nagsasalita yan, walang takot eh. Walang takot si Mima Alicia. Kapag may mga issue laban sa Pangulo, lalo mga paninira sa Pangulo, sa administrasyon, laging talagang kumbaga sabi nga, bardagulan. Makikipagbardagulan. Ganyan si Mima Alicia. Nakilala siya sa ganyan. Hindi, walang takot kapag nag-i-express ng kanyang opinion. Ganyan yan si Mima Alicia. Kaya naman, marami ring mga DDS vloggers na nakikipagsagutan sa kanya. Talaga ito? Kilala yan Kaya nga maraming mga pro-Marcos vloggers ngayon, mga loyalista, na grabe ang pagkalungkot at grabe yung pagkabigla sa nangyari kay Mima Alicia. Kaya may mga nagtatanong sa atin, attorney, ano ba talaga ang nangyari kay Mima Alicia? Actually, kaya hindi ako nagla-live kanina kasi hindi ko rin alam yung buong kwento. Basta ako, hindi ko rin kilala ng malaliman si Mima Alicia, pero naalala nyo nung nagkaroon kami ng mga rallies ng mga vloggers. Sa Liwasan, kakasama tayo. Sa rally noong January 2025, doon sa may EDSA PTM. Marami akong nakasamang mga pro-Marcos vloggers doon. Kasama na sila Mima Alicia, yung grupo nila. Kaya nga noon na-issuehan din ako attorney, bumaliktad ka na yata. Ano ka pala? Oportunista ka pala. Di ba dilawan ka? Lenny ka, katamping. Tapos ano ka na pala? Marcos ka. Sabi ko, hindi naman ako ganoon. Kung tama, kung mali. Kilala nyo naman ako. Hindi naman ako vlogger ng administrasyon. Kaya nga pag may meeting ang mga vloggers ng administrasyon, hindi naman ako kasama eh. Hindi tulad ni Mima Alicia. Si Mima Alicia talaga sa kayong grupo nila, talagang tinatanggap nila na pro Marcos talaga sila. Pro admin sila. Ko naman, kung maganda naman ang ginagawa ng admin, pinupuri ko. Kung maganda naman ang ginagawa ng administrasyon, pinupuri ko. Pero pag may nakita rin akong dapat punahin, pinupuna ko. Kaya kaibigan ko ang mga pro Marcos vloggers, ang mga loyalista na vloggers. Sa tingin din naman nila sa akin, naman ako. Pero hindi ako napapasama diyan sa mga pro Marcos vloggers kasi nga ayaw ko namang ma-identify na pro Marcos ako kasi naman talaga, pagka napasama ako sa pro Marcos groups, hindi na ako makakapag-comment kayo sa mga nakikita kong mali. Ay ako nga, pinatawag din ako ng NBI. Kinasuhan din ako ng NBI noong 2025. Pagkatapos ng eleksyon Mayo, May 14, sinumpi na ako. Pagdating ko doon sa NBI, ang mga nandun na mga vloggers na sinumpi na, mga DDS. Kulang yata sabi ko dito ang hindi DDS. Nandun sila Trixie Cruz Angeles. Nandun. Kung kaso sa akin ng NBI,
ano daw, parang nag-i-incite ako to sedition ang mga vlogs ko kasi kontra daw sa gobyerno. Sabi ko, ano naman kontra sa gobyerno? Ano lang ako, sabi ko, mayroon talaga akong mga comment sa mali. Eh, ang topic ko noon, yung 2025 budget. Oh, yun ang pinakita sa akin na topic ko. Eh, sabi ko, ngayon nga lumalabas, natotoo naman talaga yung 2025 budget, maraming anomalya. O, di ba? Di tama ako. Oh, kaya, di hindi na ako tinuluyan ng NBI. Pero ang ibig kong sabihin, ako talaga, independent-minded ako na vlogger. Alam nyo naman yan. Nung eleksyon ng 2022, Leni Robredo ako. Pero hindi naman ako panatiko. Hindi ako panatiko. Nung makita ko naman na tama naman yung mga stand ng administrasyon sa China sa pagtigil na ng extrajudicial killing, sinuportahan ko. Pagdating naman sa sa corruption, papanood nyo naman ako kahit corruption ng administrasyon na inaan ko. Ay di ba nananawagan nga ako, imbestigahan si Amina Pangandaman, imbestigahan din si Bersamin, yung Yusek, o imbestigahan si Taygib Ulaybar. Huwag silang parang nakakalimutan na yata. Kung pro-admin ako o loyalista, hindi ako magkukomentaryo ng ganon. Kaya nga hindi ako sama sa grupo ng mga loyalista kasi may mga komentaryo din ako sa administrasyon sa nakikita kong mali. Anyway, itong nangyari kay Mima Alicia, hindi natin alam anong dahilan. Wala pa namang, kaya ayaw ko sanang nito. Kaya lang maraming nagtatanong, Atty, ano bang nangyari? Anong andyan kay Mima Alicia? Hindi ko rin siya lubos na kilala. Alam ko lang na vlogger siya. Nung rally namin ng impeachment, ko ang nanawagan noon na mga vloggers, manawagan tayo, suportahan ang impeach Sara, January 2025 yun, sama namin si Mima Alicia doon. Yan yung pero yung mga sumunod na mga meetings, hindi na ako kasama kasi may mga meetings sila na pang loyalista lang talaga. Siguro sila rin, hindi rin nila ako tinuturing na loyalista kasi hindi naman talaga. Kasi ako, kung saan yung tama, kung ano yung tama, yan yun. Kung mali, pupunahin ko. Ganun po ang dyan. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang tao may kanya-kanyang opinyon. Ang tao may kanya-kanyang opinyon. Alam nyo naman ako, nagtuturo ako ng constitutional law. Siyempre bilang teacher sa constitutional law, pinapahalagan ko ang freedom of speech. Pinapahalagan ko ang freedom of expression. Kaya nga si Tuto Kausing, dating bunyog yan, kasamahan namin. Ang mga sinasabi niya ngayon, hindi na ayon sa aming mga pananaw at paninindigan bilang bunyog. So wala na siya sa bunyog. Sabi ko, wag mo nang gamitin yung bandila ng bunyog. Pero hindi ko siya inaaway. Hindi ko rin siya kinukomentaryuhan sa mga niya. Kasi opinion niya yun eh. Opinion niya yun. Ako napakaano ko pagdating sa opinion, freedom of expression, freedom of the press, yung kalayaan natin na maghayag ng mga opinion natin. Hindi man tayo agree sa sinasabi ng isang tao, hayaan mo siya, opinion niya yan eh. Kaya ako pagdating kay Tuto Kausing, maraming nagsasabi sa akin, Attorney, iba na yata ang sinasabi ni Tuto Kausing. Wala na yata, hindi na yata bunyog yan. Sabi ko, oo, wala na sa bunyog. Pero hayaan nyo na siya. Narinig nyo ba ako na nagkomentaryo kay Tuto Kausing? Wala, rinirespeto ko kung ano ang pananaw niya. Marami rin dyan naghahamon sa akin. Debate daw, katulad ni Atty. Libayan, pareho ko yan abogado. Sabi ko, hindi. Ayaw ko ng debate. Kasi ikaw, kung anong paniniwala mo, papanindigan mo yan. Ako naman ganun din. Anong mangyari sa atin? Wala rin. Kaya, kahit ang mga DDS vloggers, ano yan? Rinirespeto ko kung ano man ang paninindigan nila. Pero may karapatan akong mag-comment. Karapatan ko yun na mag-comment. Pero hindi ko yung binabastos. Na sinasabi ko na nagmumura ba ako na yung mga sa vlog? Hindi ako nagmumura sa vlog. Hindi tama yun. Hindi rin ako nanghahamon. Hindi rin ako nanghahamon. Kaya itong nangyari kay Mima Alicia, ano man ang rason yan, political man yan o mali pa rin. Mali, hustisya kay Mima Alicia. Kung political man yung nangyari sa kanya, ibig sabihin, yung mga lumalabas kasi sa social media, yun na nga, dahil pro-Marcos vlogger daw yan, loyalista, parang may mga ginagawa na daw yata laban sa mga pro-Marcos vloggers. So ganun, may mga kumakalat na ganun. Sana kung yan man, mali yun. Kahit pa kung ano man ang pananaw ni Mima Alicia, respeto sana natin. Hindi dapat humantong sa pinapatay ang tao dahil lang hindi ka kumbinsido sa paniniwala niya. Hindi yun. Hindi yun. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ako, makikita nyo may nagtatawag din sa akin, Atty, bakit inimbitahan mo si Luke Spirito sa programa mo, si Teddy Casino? Di ba mga leftist yan? Ganun talaga. Hayaan natin na ko iniimbitahan ko si Trillanes. Dating sundalo yan. Ako, mga kabunyog, gusto ko yung malayang paglalabas ng mga ideya. Kasi hayaan natin ang taong bayan ang maghusga. Hayaan natin ang taong bayan ang maghusga kung sino ang tama. Di ba? Ano yan mga kabunyog? Kaya ito, ano man ang nangyari kay Mima Alicia, kung dahil ba yan sa kanyang mga opinyon, mga sinasabi, mga binablogs, sana hindi yun. Kasi mali yun na dahil lang hindi mo nagustuhan ang mga vlogs ang mga opinyon, sinasabi ng isang tao, umabot ka sa puntong ipaktay, hindi yun. Kaya nananawagan tayo ng hustisya kay Mima Alicia. Kung iba ano pa mang dahilan, personal man yan o ano pa rin, hindi tama na patayin mo ang tao dahil lang sa ganyan. Kaya mga kabunyog, sa nangyaring ito kay Mima Alicia, siyempre nalulungkot tayo. Nananawagan tayo ng hustisya. Ano pa man ang dahilan yan, political man yan, kung dahil sa kanyang mga vlogs, mga sinasabi, hindi dapat. Kasi irespeto natin. Kaya nga yung extrajudicial killings, nilalabanan natin. Kasi kahit pa man adik ang isang tao, kahit pa man adik siya, papatayin mo ba siya dahil adik?
Hindi yun. Kaya nung may kaklasmate ako nung high school ako, best friend ko, tapos pinatay sa anti-drug war ni Duterte, sabi ko, grabe ito. Mabait yung tao na yun. Totoo, alam ko, nasangkot sa drugs yun. Pero hindi pusher, user lang. Nag-rehab na yun yung kaibigan ko na yun. Kaya lang, pinag-initan pa rin. O yun, sabi ko, hindi tama yung ganyan. Kaya ako, human rights lawyer ako eh. Para talaga ako sa karapatang tao. Hindi lang naman yan, kahit ang mga DDS, may karapatan din yan. Kaya never akong nagsasabi na, sa mga, murahin mo ang DDS, bastusin mo, wag. Karapatan nila yan na kung ang stand nila pro Duterte sila, stand nila yan eh. Di ba? Ganyan talaga sa mundo eh. May iba-iba tayong pananaw. May iba-iba tayong pananaw. Ang kailangan natin, irespeto ang pananaw. Hayaan natin na umiral ang kung anong pananaw natin, may i-express natin. Nung ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga ako, di ba, nung pinatawag ako sa Kongreso, nagkakalat daw ako ng fake news, o nandun ako. Sabi ko, anong kinakalat kong fake news? Anong kinakalat kong disinformation? Wala, hindi ko yan. Ay nandun si Marcoleta noon. Congressman pa siya noon. Gusto niya ako mag-apologize sa kanya. Sabi ko, I'm sorry Mr. Chair, I will not apologize. Opinion ko yun. Ganun yung ako ganun yung stand ko. Si Marcoleta may opinion, ako may opinion. Ang DDS may opinion, ako may opinion. Bawat tao, may opinion. Pagdating sa relihiyon, may kanya-kanya tayong paniniwala sa Diyos. Kanya-kanya tayong paniniwala. Di ba? Huwag tayong magdebate tungkol sa Diyos, hindi magandang debate yan. Kung anong paniniwala mo, yan ang paniniwala. Nakakalungkot ito mga kabunyog, mga kababayan, na nangyaring ito. Totoo naman, matapang yan si Mima. Grabe ang pagtatanggol niyan sa administrasyon. Kaya nga may mga nababasa akong post. PBBM, SILG John Vic Rimulya, sabi nila, bigyan mo naman ng katarungan si Mima kasi grabe yan sa pagtatanggol sa inyo. Ayan mga kabunyog, totoo naman. Grabe talaga ang pagtatanggol niyan sa administrasyon. Nakikipag-anuan talaga. Kaya anyway, kung yun man ang dahilan, kaya siya pinatay, hindi dapat. Ako lagi kong sinasabi, kahit na hindi ko gusto ang opinion ng iba, halimbawa si Toto Kausing nga, balikin ko uli. Maraming nagsasabi sa akin, attorney, sagutin mo si Toto Kausing, iba na yung mga sinasabi. Anong sabi ko? Karapatan niya yan, hayaan nyo na. Dati kasama namin siya sa Bunyog, pero iba na siya ngayon, pro Duterte na siya. Okay, irespeto natin. Diba? Ganyan tayo. Ganyan tayo. Freedom of expression. Mga kabunyog, mga kababayan. Nung pinatawag ako ng NBI, anong pinagtanggol ko? Freedom of expression. Sabi ko, ano naman ako eh. Hindi naman ako nag-i-incite to sedition. Hindi naman ako anti-admin. Hindi, sabi yung vlog mo kasi, attorney, ganitong sabi mo. Oo, ano ba naman? Siyempre, karapatan nating punahin ang mali sa gobyerno. Pero hindi ibig sabihin na anti-admin ako. Hindi naman tinuloy na yung kaso sa akin. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. Yung kay Marcoleta, anong sabi ko? I'm sorry, Mr. Chair, I will not apologize. Opinion ko yun. Diba? Ano yan? Mga kabunyog, mga kababayan, nakakalungkot itong nangyari kay Mima Alicia. Ano man ang dahilan yan, hindi natin alam. Ang panawagan natin, hustisya kay Mima Alicia. Mga kabunyog, mga kababayan. Alright. Kaya wala pa ang mga balita pero kumpirmado kasi Salamat, attorney. Mag last version tayo kay Mima Mabsat. Punta natin si Badcaster. May nakita ko. Okay, kaunta muna tayo.